Nagsimula ang pelikula sa isang sanitarium hospital sa West Virginia noong 1974 kung saan makikita ang dalawang doktor na sina Dr. Brandon at Dr. Anne-Marie. Kung saan ipinaliwanag ni Dr. Brandon ang bawat pasyente na nasa kanyang pangangalaga na may kabuohang 182, at sinabi rin niya na may 3 pa siyang pasyente na lubhang mapanganib at may kakaiba itong pagmumukha. At nang sila ay pumasok na sa isang kwarto na puno ng mga na-deformed na tao hanggang sa may isang baliw na humigit sa buhok ng doktor at nakuha nito ang isang clip sa buhok ng doktor na hindi namamalayan. Hanggang sa pinakilala na ni Dr. Brandon ang sinasabi niyang 3 mapanganib na may labis na pagka-deformed sa kanilang pagmumukha at pag-iisip na sina 3-finger, sawtooth at 1-eye, at pinaliwanag din ng doktor na hindi sila nakakaramdam ng kahit paanong sakit at may kakaiba rin silang katalinuhang taglay. Ngunit sinabi lang ni Dr. Anne-Marie na isa lamang silang teenager kaya bakit sila mag-aalala sa mga ito at sinabi pa nito na kailangan lang nila ng sapat na pag-aalaga upang hindi sila maging brutal sa kanilang mga sarili. Ngunit naniniwala pa rin si Dr. Brandon na lubhang mapanganib pa rin ang 3 magkakapatid na yun dahil sila ay wala sa maayos na pag-iisip at sabay na silang umalis. Hanggang may isang baliw ang pilit na binubuksan ang kanyang kulungan gamit ang clip na nakuha nito sa doktor ngunit wala naman siyang kakayahang mabuksan ito, kaya naman hinihingi nila 1-eye ang clip hanggang sa binigay na lang nito ang clip sa 3 sa kagustuhan nitong makalaya. At nang nakuha na nila 3 fingers ang clip ay madali lang nilang nabuksan ang kulungan at dito na sila formal na nakalaya. Hanggang sa nagising ang nagbabantay at tila naririnig nito ang ingay sa loob ng kulungan kaya naman binuksan niya ito ngunit wala itong kaalam-alam na inabangan siya ng 3 at dito na siya brutal na pinatay. Hanggang sa tuluyan nang nakalabas ang 3 at pinalaya pa ang ibang baliw na nasa kulungan, hanggang sa nagkagulo na nga sa buong hospital at pinagpapatay nito ang mga staff ng naturang gusali. Hanggang sa nakuha na nila si Dr. Anne-Marie at inilagay sa isang mala-electric chair at dito nila pinaglaruan ang doktor hanggang sa pinul ng mga ito ang kapasidad ng electric shot sa ulo ng doktor dahilan upang ito ay mangisay at mamatay. Sa kabilang kwarto naman ay makikita na si Dr. Brandon ay nagmamakaawa sa 3 dahil sa mga nakataling bad wire sa kanyang kamay at paa. Ngunit tila hindi nakakaramdam ng awa ang 3 at tinuloy na nila ang brutal na pagpatay sa doktor at tila tuwang-tuwa pa ang mga ito sa kanilang pinapanood. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan sa isang unibersidad kung saan makikita ang magkasintahan na sina Jenna, Vincent at Sarah at Bridget na naglalagablab sa kanilang dinadanas habang dumating naman ang isa pa nilang kaibigan na si Kenya. At pinaalala nito sina Jenna na kailangan na nilang bumangon at itigil ang kanilang masarap na gawain dahil naghihintay na sa kanila ang iba pa nilang kaibigan sa labas. Hanggang sa nagkita na nga ang magkakaibigan at dito napatanong si Kenya kung nasaan ang kanilang kaibigan na si Porter ngunit sinagot ito ni Kyle na hindi niya alam. Kaya naman sinimulan na nila ang kasiyahan at gumamit sila ng snowmobile upang gamitin nila sa kanilang kasiyahan, hanggang sa napagtanto na ng iba pa nilang kasamahan na sila ay nawawala at nangangamba dahil malapit ng dumilim sa paligid. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi at tila hindi pa rin nila nahahanap ang saktong daanan papauwi hanggang sa nagtalo na ang mga ito dahil mamamatay sila sa lamig kung hindi sila makakahanap ng masisilungan. At sa kabutihang palad ay nakakita ang mga ito ng isang gusali kaya naman pinuntahan na nila ito agad. At dito nalaman nila na isa palang abandonadong hospital ang kanilang napuntahan at dahil sa sama ng panahon ay dito na sila nagpalipas ng gabi, at dahil sa kuryosidad nila ay naglakad-lakad ang ilan sa kanila upang makakuha ng iba pang kagamitan na mapapakinabangan pa. Hanggang sa makita nila ang mga record ng pasyente sa hospital at dito nila nalaman na mga na-deformed na tao ang mga nakalagay sa naturang gusali. At dahil hindi sapat ang kanilang ginawang apoy upang mainitin ang kanilang katawan ay hinanap ni Vincent ang generator ng gusali dahilan upang magliwanag ang buong hospital. Kaya naman sa pagkabagot ng mga ito ay nagparty ang mga ito sa loob ng hospital at naginuman. Gamit ang wheelchair ay nag-race sila hanggang sa mapunta sila sa isang lumang sinihan at nakakita sila ng isang cassette kaya naman ito ay kanilang pinalabas sa isang malaking screen at dito nakita nilang ang mga pasyente na pinapakuryentehan ang kanilang utak. Kaya naman nang makita ng buong magbabarkada ang mga ito ay natakot sila at sabay na silang umalis.
Pagkagabihan habang natutulog si Jenna ay bigla namang tumayo si Vincent at nagpaalam sa kanyang nobya dahil hindi ito makatulog at gusto niyang maglakad-lakad. At habang naglalakad si Vincent ay nakita na naman niya ang kanyang mga kaibigan na lesbian na nagpapainit ng kanilang katawan, kaya naman hindi maiwasan ni Vincent na mapatigil at mapatingin sa mga ito at sabay na ito naglakad papaalis. At dito nakakita si Vincent ng isang tao na nakaupo kaya naman nilapitan niya ito at tinanong kung siya ba ang nagbabantay sa lugar. Hanggang sa nalaman niyang ito pala ay kaibigan nilang si Porter dahil sa suot na jacket nito at kaya naman kinakausap niya ito ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa hinawakan niya ito hanggang sa malaman niya na patay na pala ang kanyang kaibigan. Kaya naman napamura ito ngunit pagharap niya ay nandoon si Sawtooth at biglang nitong inatake si Vincent na agaran nitong ikinamatay at agarang dinala sa isang kwarto. Kinaumagahan ay nagtaka si Jenna dahil hindi pa din nakakabalik ang kanyang boyfriend kaya naman nag-alala ito at tinanong ang iba pang mga barkada nito hanggang sa sinagot ito ni Sarah na nakita niya si Vincent na naglalakad ito kagabi papunta sa iba pang mga kwarto. Kaya naman sinimulan na nila ang paghahanap kay Vincent at hinati nila ang grupo sa dalawa upang mapadali ang paghahanap. At sa kanilang paghahanap ay nakakita sina Sarah ng isang dugo sa salamin at dito nalaman ni Daniel na sariwa pa ang mga dugo kaya naman nagsimula na ang mga ito na mangamba. At nakita din ni Jenna ang isang malaking tao na karga-karga ang kanyang nobyo kaya naman nagtago ito at laking gulat dahil sa nasaksihan nitong karumal-dumal na ginawa sa kanyang nobyo. Hanggang sa nagsama-sama ulit ang mga ito sa hall at sinabihan sina Kenny na kailangan na nilang makaalis sa lugar dahil mayroon pang ibang nilalang ang nasa gusali hanggang sa may isang bagay na nakabalot sa isang jacket ni Porter ang hinagi sa kanilang harapan. At dahil sa kanilang kuryosidad kung ano ang nasa loob ng jacket ay binuksan ito ni Kenny at dito nakita niya ang ulo ni Vincent kaya naman nagsimula na silang mataranta at matakot. At dahil sa nasaksihan ng mga ito ay wala silang kaalam-alam na binibigtina ng mga ito ang girlfriend ni Kyle na si Claire kaya naman pinipigilan ni Kyle ang girlfriend upang di makuha ng mga loko si Claire ngunit biglang humiwalay ang katawan nito na labis pang kinatakot ng buong barkada kaya naman agad na silang nagtakbuhan. At nang nakalabas na sila ng gusali ay agad nilang pinaandar ang kanilang snowmobile ngunit dahil sa lamig ay na-stuck ang loob ng makina. Kaya naman nagdesisyon si Lauren na gumamit na lang ng skating upang makahingi ng tulong habang sina Kenny at iba pa nitong kasamahan ay napilitang bumalik sa loob dahil mamamatay sila sa lamig kung sa labas pa sila magtatagal. Kaya naman naghanap ang mga ito ng ligtas na kwarto at dahil sa namukaan ni Daniel ang isa sa mga loko ay kinuha niya ang isang dokumento at dito nalaman niya na may sakit ito sa pag-uutak ngunit may kakaiba itong katalinuhan at lalo pa silang natakot nang malaman nila sa dokumento na isa palang kanibal ang mga ito. At lumipat ang eksena kina Three Finger, Sawtooth at One Eye na pinagpapartihan na nila ang mga nakuha nilang karne upang prituhin. At dahil sa kagustuhan nilang makaalis ay napagdesisyonan nila Kyle, Daniel at Sarah na kunin ang iba pang mga gamit dahil naiwan nila ito sa ibabang gusali kaya naman lumabas ang mga ito. Ngunit nakita sila ni Three Finger na may dalang palakol kaya naman mabilis silang tumakbo at nagtago at lumipat ang eksena kina Kenny na may isang tao ang kumakatok sa kanilang kwarto kaya naman nilapitan ito ni Kenny sa pag-aakalang ito ay ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang pinakinggan niya ito ay hindi ito sumasagot hanggang sa may isang drill ang tumagos sa kanilang pinto at agarang hinawakan ni One Eye ang buhok ni Kenny. Kaya naman tinulungan siya ni Jenna at Bridget upang bitawan nito ang buhok ni Kenny kaya naman labis pang natakot ang mga ito. At nang malaman nila Kyle na wala na si Three Finger ay kumuha ito ng iba pang mga armas at sabay na silang bumalik papunta kina Kenny ngunit habang sila ay tumatakbo pabalik ay bigla namang kinuha si Daniel ni Sawtooth na hindi namamalayan nila Kyle. At nang makabalik na sina Kyle kina Jenna ay dito pa nila nalaman na hindi na nila kasama si Daniel kaya naman lumabas ulit si Kyle ngunit nawawala na si Daniel. Hanggang sa makikita na pinaghahandaan na si Daniel ng mga loko at unti-unti nila itong hinuhubaran upang chicharunan. At habang nagplaplano ang sina Kenny kung papaano sila makakatakas ay bigla nilang narinig si Daniel na tila napakasakit ng dinadanas, at dito sinisimula na ang pagmakbang ng mga loko kay Daniel habang ito ay naghahabol ng hininga at takot na takot. At habang naririnig nila ang sigaw ni Daniel sa sakit ay napagpasyahan nila na tulungan si Daniel ngunit hindi pumayag si Bridget at Jenna dahil naniniwala ang mga ito na isa lang itong trap.
Kaya naman nauwi ang mga ito sa isang boto ngunit natalo sina Bridget kaya naman lumabas na sila upang tulungan si Daniel. Habang sumisigaw si Daniel ay nakita naman ito ni Kyle na tila minumukbang ng buhay si Daniel kaya naman halos samuka na si Kyle at Till ang awang-awa sa kaibigan at ipinaalam ito kina Kenny na labis pa nilang kinabigla at kinatakot. At dahil sa labis na pagkagalit ay gumawa ng plano ang grupo upang sugurin sina Sawtooth at dito nagawa nilang gambalain ang tatlo kaya naman napatakbo ang tatlo papalabas at ibinato ni Jenna ang isang tank na nagsanhi ng apoy kaya naman napilitan sina Three Finger, One Eye at Sawtooth na pumasok sa dati nilang kulungan. At dahil sa galit ay napagdesisyonan ni Jenna at Kyle na sunugin ng buhay ang mga ito ngunit pinigilan sila ni Kenya at kinonsensya si Kyle na kung gagawin niya ito ay wala rin siyang pinagkaiba sa tatlong couple na kanilang kinulong. At dahil sa nakonsensya si Kyle ay pinigilan niya ang kanyang sarili at hinanap nila Kenya ang spark plug wire upang sila ay makaalis na sa lugar habang si Kyle naman ay nakatukang magbantay sa tatlo. Ngunit nakita ni Three Finger ang isang clip ng doktor sa isang bowl na dati na rin nilang nagamit papatakas sa kulungan kaya naman ginamit ulit nila ito upang mabuksan ang kulungan habang tulog pa ang nagbabantay na si Kyle dahil sa sobrang pagod. Kaya naman laking gulat ni Kyle nang makita niya na nakatakas ang tatlo at sabay itong sinuntok ni Sawtooth dahilan upang mawalan ito ng malay. Kinagabihan habang natutulog sina Jenna ay pinuntahan ni Kenya si Kyle upang kamustahin ito ngunit nakita niya na wala na si Kyle at tatlo pang mga loko kaya naman bumalik ito sa kanilang kwarto at pinaalam sa kasamahan. Habang may isang tao na may nakatikip na sako sa kanyang ulo ang papunta kina Jenna at dito natakot ang tatlo, kaya naman napagdesisyonan ng tatlo na patayin ang lalaki dahil sa pag-aakalang ito ay si One ay ngunit tila nagmamakaawa ang lalaki na huwag nilang gawin ang plano nila kaya naman mabilis na umalis ang lalaki. Ngunit sinundan ito ng tatlo at pinagsasaksak hanggang sa ito ay mamatay ngunit nang alisin nila ang nakatikip sa mukha nito ay napaiyak ang mga ito dahil si Kyle pala ang kanilang inatake at tinanggalan ito ng dila upang hindi makapagsalita. At nang nakita na nila na wala na silang magagawa para kay Kyle ay biglang dumating ang tatlong loko kaya naman dali-dali tumakbo sila Kenya hanggang mapunta sila kung saan natutulog sila One Eye. At dito nakita nila ang mga makakapal na jacket galing sa iba pa nilang nabiktima kaya naman sinuot nila ito upang makalabas na ng gusali. Ngunit pagpasok nila sa isang kwarto ay nakita nila na puno ng mga yelo ang bintana ng hospital at narinig na nila na dumadating na sila Sawtooth kaya naman wala na silang ibang pagpipilian kundi hukayin ang yelo upang sila ay makalabas. At nang magawa ng makalabas ni Sarah ay makikita na pilit ring pinapasok ng tatlo kung nasaan sila Kenny hanggang sa nagawa na nilang mabali ang kahoy na nakaharang sa pinto at nagawa na nilang makapasok. Balik sa eksena kina Kenny makikita na nakalabas na sina Bridget at Sarah habang papalabas pa lang si Kenny sa lagusan ngunit nang papalabas na sana si Jenna ay biglang naglaglagan ulit ang mga yelo, kaya naman napilitang bumalik si Kenny upang iligtas si Jenna ngunit sa di inaasahan ay naabutan si Jenna nila Sawtooth at ginamitan ito ng isang drill dahilan upang agaran itong kinamatay. At nang makita ito ni Kenya ay dali-dali na itong bumalik at sabay na silang tumakbo upang hindi maabutan ng mga loko. At dahil sa makakapal na yelo ay nahirapan silang makatakbo ng mabilis hanggang sa makita ulit sila ng tatlo at kinaladkad si Bridget dahilang upang magpumiglas ito hanggang sa sinaksak nito si Sawtooth sa balikat dahilan upang bitawan niya ito. At sa di inaasahan ay may biglang isang puno ang bumulaga kay Sawtooth dahilan upang maumpog ito at mawalan ng malay. Habang hinahanap naman ni Sarah si Bridget ngunit makikita na nahuli na naman ito ni One Eye at dito brutal niya itong pinaglaruan. At dito nakita ni Sarah na wala ng buhay ang kanyang girlfriend kaya naman labis ang pag-iyak nito at iniwan na niya ito upang balikan si Kenya. Habang makikita rin na ang isa pa nilang kasamahan na hihingi sana ng tulong na si Lauren ay hindi rin nakaligtas ng buhay dahil sa lamig. Balik sa eksena kina Kenya makikita na umiiyak ito habang hinahabol ni One ay ngunit plano lang pala nila ito upang mapatamba ang isa sa mga loko at upang makuha ang kanilang snowmobile. At nang makasakay na sila ay labis ang tuwa nito dahil sa pag-aakala na sila ay ligtas na ngunit hindi namalayan ni Kenya na may barbed wire na nakaharang sa kanilang dinadaanan dahilan upang lumipad ang kanilang ulo papalayo. At dito makikita na biglang dumating si Three Finger at dinala nito ang ulo ng dalawa. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo namang kalimutang mag-like at subscribe and hit the notification bell para sa susunod pa natin na mga videos.